Alam mo ba na kung lagyan mo ng paminta ang suka, malulutas mo ang isang problemang kinatatakutan ng marami sa bahay? Tama yan, kaibigan. Nang malaman ko to, nakatipid ako ng malaki. Para magsimula, gagamitin ko itong walang lamang bote ng sabon panghugas. Pwede ring gumamit ng ibang lalagyan. Una, maglagay ng isang kutsarang paminta. Kahit anong likidong paminta ay pwede. Sunod, magdagdag ng 150 ml ng panlinis. Gamitin ang gusto mong uri. Tapos, magdagdag ng 150 ml ng puting suka. Tandaan, dapat ito'y ang kilalang puting suka. Panghuli, kumuha ng isang dakot ng cloves at ilagay sa timpla. Siguradong may kilala kang nahihirapan sa problemang to. Kadalasan, natatakot ang mga babae pag nakikita nila to sa bahay, pero sa tip na to, malulutas mo ang problema. Pagkatapos, haluin ng mabuti para magsama-sama ang lahat ng sangkap. Ang simpleng halong ito ay makakatulong sa iyo sa bahay, lalo na sa mga babaeng takot dito. Gaya ng nakikita mo, mabilis at madali lang gawin. Pagkatapos haluin lahat, handa na ang aming tip. At saan ito gagamitin? Ito'y mahusay na panlaban sa ipis, langgam, langaw, at iba pang insekto. At ang maganda, magagamit mo ito sa kahit anong silid ng bahay mo. Bukod sa pagtataboy ng insekto, pabangong hangin din ito. Gusto kong gamitin to sa kwarto ko para iwasan ang ipis, langgam at iba pa. Madalas ko ring gamitin sa banyo kung saan mas malakas ang amoy. Ang paminta ay karaniwang ginagamit sa mga panlaban sa insekto. Kung titingnan mo ang label ng panlaban sa insekto, may paminta ito. Pinipigilan ng paminta ang pagdating ng mga insekto. Ginagamit ko rin to sa banyo para mabango at walang insekto, naglilinis din. Sa kusina rin para mabango at walang langaw at lamok ang lugar. Maganda sa tiles, natatanggal ang grasa, malinis at walang insekto ang kusina. Yun lang yon. Subukan mo sa bahay at sabihin mo sa akin ang naisip mo. Siguradong mapapakinabangan mo to sa araw-araw. Pagpalain ka at magkita tayo bukas. Kung gagawin mo to, mawawala ang langaw, lamok at ipis sa bahay mo. Pagkatapos kong malaman to, di na ko nagka-problema ulit. Para dito, kailangan natin ng lalagyan na may takip. Sa lalagyan, maglalagay tayo ng 3 kutsara ng coffee grounds. Pagkatapos nun, gagamit din tayo ng dahon ng laurel. Kumuha ng isang dakot ng dahon at durugin gamit ang kamay mo. Ang dahon ng laurel, bukod sa mabango, may mahalagang papel. Lastly, magdagdag ng kalahating kutsarita ng ground pepper. Pwede kahit anong paminta sa bahay, basta pulbos. Ngayon, haluin ng mabuti hanggang magkasama lahat ng sangkap. Kung may problema ka sa insekto sa bahay, subukan mo to. Di lang tumura, malulutas pa nito ang problema mo. Ipapakita ko kung paano at saan gamitin to, kaya abangan mo. Ngayon, kailangan natin ng aluminum foil. Gamit ang gunting, gupitin ng ganitong laki. Tapos, lagyan ng konting halo sa gitna, tiklupin gaya ng ipapakita ko. Ang pamamaraang ito, kasama ang mga sangkap, ay magandang paraan para labanan ng mga insekto sa bahay. Tiyak na wala ka ng problema sa ipis, gamo-gamo, langgam at iba pang insekto. Kapag nakatiklop, ganito ang itsura nito. Gamit ang toothpick, butasan ng maliliit para lumabas ang amoy. Ang amoy ng kape, dahon ng laurel at paminta ay nagiging malakas na panlaban sa mga insekto sa bahay. Ang natira ay maaaring itago para sa susunod na paggamit. Sa ganitong paraan, magagamit mo ito kapag gusto mo. At tingnan mo, ganito ang magiging hitsura nito. Kung gusto mo, pwede ring ilagay ang timpla sa maliliit na plastic bag. Siguraduhin lang na manipis ang bag. Ikalat ito sa mga sulok ng bahay, lalo na sa mga lugar na madalas puntahan ng mga insekto. Ito ang isa sa pinakamahusay na pantaboy ng insekto na magagawa mo sa bahay. Bukod sa epektibo, halos wala itong gastos. Magandang alternatibo ito sa paglaban sa mga insekto sa iyong tahanan. Simple lang ang paghahanda, pero kahanga-hanga ang resulta. At higit sa lahat, wala itong masamang amoy tulad ng mga karaniwang panlaban sa insekto. Yun lang yon. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Ingat kayo, at sa muli sa susunod na video. Sa pamamagitan nito, wala ng daga, ipis o ibang insekto sa inyong bahay.
Kung may problema ka sa daga, ipis, at iba pang peste at ayaw mong gumamit ng mapanganib na lason, para sa iyo ang tip na to. Ang solusyong ito ay ligtas at walang nakakalasong sangkap. Para sa ating tip, ang unang sangkap na gagamitin ay cornstarch. Sa isang lalagyan, maglagay ng 3 kutsarang cornstarch. Marami ang humingi ng recipe na to, kaya ibinabahagi ko ngayon. Alam kong ayaw ng lahat ng mga pesting yan. Pagkatapos ng cornstarch, magdadagdag tayo ng asukal. Mas mainam ang puting asukal. Ilagay ang kaparehong dami ng cornstarch, 3 kutsara. Panghuli, magdagdag ng 1 kutsarang baking soda. Pagkatapos ay haluing mabuti ang lahat ng sangkap. Gusto kong magbahagi ng magagandang tip at isa to sa mga paborito kong irekomenda sa kaibigan, pamilya at kapitbahay dahil praktikal at epektibo. Pagkatapos haluin ng mabuti, kailangan natin ng malaking hinog na kamatis. Hiwain ang kamatis ng pabilog, mga 1 daliri ang kapal, tulad ng ginagawa ko sa video. Pagkatapos iwisik ang timpla sa ibabaw ng mga hiwa at ilagay sa mga estratehikong bahagi ng bahay. Kahanga-hanga ito at magtataboy ng lahat ng uri ng peste at insekto sa inyong tahanan. Kapag kinain ng daga ang cornstarch, lumalaki ito sa tiyan dahil sa pagsipsip ng likido. Dahil dito, hindi nila ito matutunaw ng maayos at mawawala sila sa inyong bahay. Para sa ipis at iba pang insekto, maaakit sila sa asukal at kakainin ang timpla. Kasama ng asukal ang baking soda na lalaki sa tiyan nila at magiging nakamamatay. Kaya gustong-gusto ko ang paggamit ng kombinasyong ito. Epektibo at ligtas ito dahil walang panganib ng aksidenteng pagkalason sa bata o alagang hayop. Dagdag pa, madali at mabilis itong alisin. Ang tip na to, sobrang galing, natural at tipid na paraan to kumpara sa mga dating paraan ng pagtanggal ng peste. Ang maganda pa, madaling hanapin sa tindahan ang mga sangkap na kailangan dito. Mura pa ang mga to. Di mo na kailangang gumastos ng malaki sa kemikal o pest control. Ayun lang yon. Sana nagustuhan mo. Gusto mong mawala ang ipis, daga at insekto. Ligtas, epektibo, tipid. Ito ang solusyon. Yakap, kita tayo sa susunod na video. Ikaw ba, nanay mo, lola mo, at lola sa tuhod mo ay naglalagay pa rin ng pressure cooker sa ilalim ng gripo? Kung oo, mag-ingat na mabuti. Alam mo ba kung bakit? Bago yan, pansinin mo muna ang ilang pag-iingat na dapat gawin. Ang unang pag-iingat ay tungkol sa level ng tubig. Sa karaniwang pressure cooker, 3 daliri mula sa taas ang sukatan ng tubig na ilalagay. Ideal na punuin ang cooker hanggang 1/4 lang ng kapasidad nito. May mga bagong pressure cooker na may marka sa loob para sa limitasyong ito. Isa pang mahalagang pag-iingat ay ang goma seal. Siguraduhing matatag ang seal. Walang lamat o palatandaan ng pagkatuyo. Kung sira na, palitan agad ito. Tsekehin din ang katawan ng palayok at takip. Kung may sira, palitan na. Isa pang mahalagang punto ay ang pressure valve. Siguraduhin hindi ito barado. Gumamit ng toothpick para tusukan ang mga butas ng valve. Kung barado, may panganib na sumabog ang cooker. Linisin din ang valve pin na maaaring may bara ng tirang pagkain. Gamitin ang parehong toothpick at ipasok sa pin hanggang makita ang kabilang dulo. Suriin din kung ang safety valve ay nasa maayos na kondisyon. Ang valve na ito ang nagpapalabas ng pressure kung nababarahan ang main valve. Para malaman kung gumagana, tingnan kung may lumalabas na pressure sa dalawang valve ng sabay. Kung ganito, ibig sabihin sira na ang safety valve at kailangang palitan. Ngayon, isang karaniwang gawain na dapat iwasan. Paggamit ng kutsilyo para isil ang takip habang may lumalabas pang pressure. Huwag itong gawin kailanman. Nagdudulot ito ng mas mataas na pressure sa pagitan ng takip at kaldero na napakadelikado. Kung masyadong mataas ang pressure, maaaring sumabog ang kaldero at lumipad ng malakas ang kutsilyo. Isa pang karaniwang pagkakamali ay pagpilit na mabilis na ilabas ang pressure. Iwasan ito dahil maaaring mabara ang mga butas ng steam at magdulot ng aksidente. Ang tamang paraan ay gumamit ng kutsara at dahan-dahang pakawalan ang pressure. Panghuli, maaari mong ilagay ang pressure cooker sa ilalim ng gripo. Oo, pero mag-ingat ka.
Huwag magbuhos ng tubig ng direkta sa balbula ng presyon. Iwasan din ang madalas na pag-ulit nito dahil maaaring mabago ang hugis ng palayok na magiging sanhi ng tagas o pamamaga ng ilalim. Huwag rin kalimutang itago ng maayos ang iyong pressure cooker. Tanggalin ang goma sa takip, itago ito ng hiwalay at isara ang palayok tulad ng dati. Ganito mo mapapanatili ang goma at takip ng mas matagal para tumagal ng maraming taon. Sana nakatulong ang mga payo na ito. Pagbati at kita tayo sa susunod na video.